Anim na milyong Pilipino ang nagtipon-tipon dito sa Luneta Quirino Grandstand noong January 15, Dear Pope Francis. At marami ang umiyak, marami ang tiniis ang lamig para lamang madinig ka. Pero Dear Pope Francis, eto ang ilang mga bagay na nangyayari sa Pilipinas mula nung ikaw ay umalis. Nagkasira-sira ang mga halaman at iba pang bahagi ng Luneta. Grabe rin daw pala ang nahakot na basura. Pero kung pinakamalaking basura ang pag-uusapan, andyan lang yan, sa likod. May mga mokong na nagsorry dahil walang magawa. Yung iba tinago yung mga pinagkainan mo. Hindi na nga hinugasan. Yung mga hinawakan mo, yung mga inupuan mo. Para namang biglang magmimilagro itong mga bagay na to. May sumubok na kaya kung may naghihimala sa mga kubyerto sa ginamit ni Pope John Paul II. Excuse me, Saint John Paul II. Para namang di nagbabago yung restaurant. Pope Francis, ang tunay na milagro ng pagdating mo ay ang biglang pag-ayos ng traffic sa Maynila. Pero pag alis mo, balik sa dati. Sa isang iglap, parang walang nangyari. Bumalik na kayo, please, Santo Papa. Mahal naming Santo Papa, ito yung mga bagay na pinagkaabalahan namin nung nakaalis ka na. Pope Francis, umalis ka lang. Naku, kagulong lahat sa sinabi mong di dapat kami mag-alakoneho. May mga senador din na mas katoliko pa yata kaysa sa'yo. Ayaw maniwala na sinabi mo raw yun. Magaling siguro siyang mag-Italiano. Signore Soto. Pangit ang resort na yun! Oo, wala man lang cable yung TV. At saka yung TV, hindi flash screen. Oo nga. Yung higaan ng pangit at tigas. Demanding to mga to ah. Nako, Santo Papa, eto mga nangyari sa amin nung nawala ka na. Tinago pala nila ang mga hampas lupa mula sa inyong paningin. Pero di bale, Dear Pope Francis, okay lang. Pinag-resort naman daw sila. May mga demanding lang talaga. Kung pinagplanuhan mo talaga yun, dapat po handa gamot mula sa bata hanggang sa matanda. Note. This is not true. Nako, Santo Papi, umalis ka lang ng Pilipinas. Eto na mga nangyari. Ay, totol, picture tayo dito, tol. Dito galing si Pope Francis. Tayo. Yun o, yun o. Yun o. Alam mo sabi ni Michael Pahatin, tol? Non sa tsure. Sa tsure. Oo, si Hebe. Non-shakesure. Di ba? Alam mo, picture-picture tayo dito nang nandito si Pope Francis. Grabe higpit dito. Ang yayabang ng mga guard. Tuloy pa rin yung bangayan ng mga binay at ilang senador. Dinampot pa nga si Junjun. Ayan, nagkapasa-pasa tuloy. Sensitive skin kasi. Kutis mayaman. Justice for Junjun. Justice for all. Alam mo bang may wifi dito? Wala naman palang wifi yung Maynila. Sayang binayad kong buwis. Bakit? Taga Maynila ka ba? Hindi, taga Laguna. Pope Francis, umalis ka lang. Eto na mga nangyari sa amin. Eto lang masakit. Yung airport na nilapagan mo, wala pang isang buwan. May 42 kabaong. At yung siyo na dati sumalubong, busy raw. Siguro, sa ikaunlad ng bayan, pajerong kailangan. Buti na lang, sa burol, bumawi-bawi si Kuya. Gayon pa man, Pope Francis, ibang-iba ang timpla, yung mood ng Pilipinas nung nandito ka, Pope Francis. Nagkaisa kami sa lahat, sa damdamin, isang positibong pakiramdam. Pero ngayon, nagkakaisa ang lahat sa gimbal, sa lungkot, at sa galit naman. Kaya, minamahal namin Santo Papa, parang awa mo na. Bumalik ka na. Pope, sige na, balik ka na. Alam mo, pwede tumira sa amin si Pope. Simple lang yung bahay namin. Kami yung owner ko. May owner ako eh. Oh. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang pinaka-iabang ang salpukan ng dekada. Sa ngalan mo o Santo Papa, hindi Pacquiao Mayweather, mahal naming Santo Papa, kundi Marlene versus Mystica. Suntukan na lang tayong dalawa, di ba? Kahit 2 round lang sa Elordi Gym.